ito yung panahon na ilabas mo yung tapang mo ngayon, Torre. Yeah. Ilabas mo yung tapang mo dito. Kasi ang kinakaya-kaya mo lang kay OJC, si Pastor. Yung parang yung sinabi ko kay Madam kanina na kung para malaman natin kung sino ang nagsisinungaling, maghaharapan kayo sa tamang lugar, sa korte. Yeah. Para, kasi mahirap yan eh, yung salita lang ng salita. Sinasabi nito ni Alias Sotoy na si Atong Ang ang may kasabwat dyan. At sinasabi naman nito ni Atong Ang na huwag kayo maniwala dyan kasi hindi naman credible yan para magsabi ng mga bagay-bagay na pinagbibintangan kami. Ngayon, ang gawin natin, sa korte nyo ilatag yung mga yan. Tapos doon kayo maglabas ng mga ebidensya para malaman natin kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Para wala nang tanong-tanong. At yun nga, yung sinabi ko kanina, kung sino yung nakipag-areglo doon sa mga pamilya na nakipagkasundo, ayun ang unang-unang puntahan nito ni DOJ. DOJ Secretary Remulla na alamin niya kung saan galing yun. Diba? Saan galing yung pakikipag-areglo, kung sino yung puno nun, at kung si Atong Ang nga, ang puno niyan, kung sa kanya galing yung pera, dapat malalaman. Malalaman natin. Kasi imposible naman. Sino pa makikipagkasundo dyan? Correct. Diba? Oo. Hindi natin yun. Kung sino yung dumali dun sa mga sabongero, yun talaga makikipagkasundo. Correct. Diba? Oo. Wala nang iba dyan. Kaya kung ang gusto nyo ay katotohanan at naglalabanan lang kayo ng mga salitaan nyo, walang mangyayari dyan. Dapat dalhin nyo yan sa korte. Parang marites lang natin. Para malitis yan, lahat, oo. Doon kayo maglabasan ng ebidensya nyo. Huwag yung mga yung mga PowerPoint lang. Yes. So. Diba? Ito ang mahirap dito mga partners kasi whistleblower na naman eh. Di ba? Naalala nyo si Bicoy? Whistleblower din yun eh. Pero after nung bakbakan na, biglang bumaliktad. Di ba? Sinucho niya na binayaan kami ni Sinuplo si Trillanes, di ba? Kaya tinawag kami ni Trillanes, binayaan kami ni Trillanes. So, yun ang nakakalungkot dito eh. Baka mama, hindi ko sinasabi na itong whistleblower na ito ay ganun din. Kaya lang, medyo nakakasawa na yung ganun at tawag dito. Mahirap na paniwalaan. Kasi may mga whistleblower na biglang magsasalita ngayon, tapos iba na naman ang sasabihin sa mga susunod na araw. So, hintayin natin kung ano magiging development. Pero, ito ang pinakamaganda sana dito na mangyayari. Dapat dito, makialam na si Torre. Ayun. Diba? Kasi si Torre, yung mga bintang-bintang pa lang, pinapatulan niya eh. Eto, may whistleblower na eh. Kung sabihin na natin, sakyan na natin yung sinasabi nila, may whistleblower na hindi lang pala, hindi lang 30 na sabungero. 100 plus pala yung sabungero na dinukot, inilaglag dyan sa Taal Volcano. So, may whistleblower pa. So, more than 100 lives of Filipino ang nawawala dito. So, dapat dito nakikialam na si Torre. Kasi, doon sa KOJC, yung mga bintang kay Pastor Apollo Kibuloy, nakialam siya eh. Nagpadala siya ng 6,000 ng mga pulis. Doon sa kay Pangulong Duterte, na bintang na extrajudicial killings, wala pang ebidensya at wala namang nagre-reklamo. May nagre-reklamo pero wala pa na isasampang kaso, ipinagkanulo nila. So ito, ang daming umiiyak na pamilya ng mga biktima nito. Sana, Torre, pagkakataon mo na ito, sana magpadala ka rin dito. Diyan sa Taal Volcano, pahanap mo, magpadala ka ng dyan, mga kahit 10,000 pa ng mga pulis para mahanap yung mga buto-buto na sinasabi nitong si alias Totoy. Para maniwala tayo na magkaroon ng kalinawan etong mga sinasabi ng whistleblower. Hindi naman natin sinasabi na nagsisinungaling siya, pero ngayon kasi kailangan natin talaga magkaroon ng ebidensya para talagang masabi na ito ay totoo. Kasi ang daming fake news, ang daming sinungaling, lalo ng mga politiko. Yung mga inaasahan natin na dapat pagkukuhanan natin ng tamang impormasyon minsan, sila pa yung nag-mislead sa atin. Katulad dito mga tagapagsinungaling ng administrasyon ni Marcos. Oo nga. Ito yung panahon na ilabas mo yung tapang mo ngayon, Torre. Yeah. Ilabas mo yung tapang mo dito. Kasi ang kinakaya-kaya mo lang kay OJC, si Pastor. Yung mababait. Si Pangulong Duterte. Yung mga hindi ka papalagan. Diba? Ito ngayon. Tignan natin kung
saan aabot yung tapang mo. Kasi tumatapang ka lang pag yung mga mababait yung kaharap mo eh. Oh, kasi Atong Ang na to, partner. Oo, iba na Atong Ang yan. to. Oo. Eh kung etong si Atong Ang, kung lalabanan mo o tatapatan mo, eh makikita natin kung matapang ka ba talaga o hindi. Ito na yung pagkakataon para ipakita mo kung sino ka talaga. So,